ipapakita ko sa inyo yung aking apple na nakatanim lang siya sa paso. So, ito ay green apple na ang pangalan niya or ang kanyang variety ay Golden Delicious. At nakatanim siya sa paso by means of cutting. No? Grino siya sa cutting lang. Tapos, ito ay 3 taon na siya at ngayon ay may bunga na. At ayan, sobra pa siyang maliit. Ipapakita ko sa inyo kung gaano siya kalaki. So, from lupa hanggang dun sa una niyang sanga ay meron lang siyang mahigit na 8 inches. Yan. Tsaka talagang maliit pa yung kanyang mga kahoy, yung mga sanga niya. At ayan, ipapakita ko sa inyo kung gaano siya kaliit, no? Yung aking ayan, yung puno na yan ay halos malaki pa yung aking daliri. Ayan, tignan nyo. Ayan, malaki pa yung daliri ko. At saka yung kanyang mga twigs ay napakaliliit pa talaga. Ayan. O, diba? Maliit talaga. At yan yung kanyang twigs. O, ayan, maliliit. So, ang ginawa ko, tinalian ko siya para hindi maputol o hindi bumagsak kasi sa sobrang bigat ng mga apples ay baka mabali, no? At first time itong namulaklak at pagkatapos yung iba kasi marami siyang bulaklak. So tinanggal ko yung iba para nang sa ganun ay magkaroon ng yung nutrients ay mapunta doon sa mga natitira lang. So meron lang akong 11 pieces na itinira. Dapat nga 10 lang eh. So ayan, 11 pieces yan. Ayan, sa baba. Tapos hanggang doon pataas meron pa siyang meron siyang bunga. At ang fertilizer nito ay wala. Ginamitan ko lang siya nilalagyan ko ng mga balat ng saging at saka yung yung shell ng itlog. Tapos water lang siya kung kinakailangan, pero since na dito ay laging malamig at laging naulan, bihirang-bihira ko siyang tinutubigan. At resilient din siya kahit na malamig ang panahon, kahit mainit, ay okay lang sa kanya. So ayan. Ayan yung pinakadulo, ayun, 3 peraso din yung nandoon. So kung titingnan niyo halos kasing tangkad lang siya ng bulaklak. Anyway, kaya ko to pinapakita sa inyo kasi para at least meron kayong idea na hindi hadlang yung maliit na space. Pwede kang magtanim kahit na maliit lang yung space mo, kahit nasa paso. Ilagay mo lang siya sa magandang location para nang sa ganun ay magkaroon ng araw, no? Yung kanyang liwanag at saka yung ulan. At ganun din, hindi issue ang space at hindi din issue ang health. Kasi as I mentioned in my earlier videos na ako ay mayroong karamdaman which na hindi ako pwedeng, yung aking spine ay may diferensya. So that doesn't mean na titigil tayo sa ating mga kinahiligan. We have to continue our passion, no? Embrace natin yung ating disability at mga limitasyon and then take it from there. So, kumbaga kahit na may karamdaman tayo, pwede tayong gumawa ng mga bagay na kinakahiligan natin. Pwede nating ipagpatuloy yung ating mga hilig-hilig na ginagawa, no? And, yan. So, sa pamamagitan nito ay kahit pa paano ay naiibsan yung aking disability o yung aking nararamdaman. So, ganun pa man, no? Ay nagpapasalamat ako sa Diyos dahil binigyan niya ako ng chance na magkaroon ng mga ganitong activity para sa aking kalusugan. At kahit ano pa man ang ating kalagayan at karamdaman sa katawan, ay huwag natin itong maging dahilan para makalimutan natin at hindi magawa yung ating mga kinakahiligan, no? At sikapin natin na ipagpatuloy yung mga dati nating hobby o yung mga interest natin dahil napakalaki ng maitutulong nito para mapanatili yung ating pagiging active, hindi lang ng ating katawan, kung hindi ganun din yung ating isipan, no? At sa pamamagitan nito ay maging productive tayo kahit paano. So, muli, para sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please do subscribe to my channel. Napakalaki ng bagay na may tutulong ninyo sa inyong pag-subscribe sa akin. At please
i-share para naman baka maka-inspire sa iba ang video nito. So, hanggang dito na lang. Thank you for watching and bye-bye!